Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. 1,000, short ka 1,000. Panic time na yung kahera. Ang mangyayari nga dyan, dahil sa meron kayong pinagsamahan ng crew, hati-hati na kayo. Ambag-ambag, 100, 10 kayo, kunyari, 100 bawat isa. Tulungan kayo. Para lang yung short, si Amo, hindi magagalit. May-ari ng franchise, may-ari ng tindahan. Jollibee o kahit anong fast food chain. Pagka ikaw sa opisina, sa kumpanya, ganun din. Pagka na-short ka o kaya meron ka hindi maklear, hindi ka maklear 1,000, sa gobyerno ka, 60 abutin mo, reprimand, undi kaya. Bayaran mo, out of your salary, deduction, kasi hindi mo ma-clear, pero reported ka pa rin. Potential kang magnanakaw. Ganon. Merong red flag sa'yo. Ang sakit, ano? Kasi ito ngayon, bilyon na ninakaw sa atin. Bilyon, trilyon. Mga PI kayo. Tapos, nilolokohin pa tayo. Lolokohin pa tayo ngayon. Anong panlolokong ginawa? Yung trilyon na ninakaw, magre-resign ngayon si Romualdez, mawawala si Ko, mangingibang bansa. Yung ibang congressman, umalis na. Sumipti na muna at baka maging Nepal o maging Indonesia tayo. Sa makatuwid, kinabahan ang mga walang yang to. Kinabahan talaga sila. From Malacanang down the line, kinabahan lahat sila. Kasi baka yung taong bayan, tumayo o baka may isang sirang ulo dyan, tumayo at mauwi tayo sa isang revolusyon. Natakot talaga sila, mga kababayan. Yun yung basa ko, natakot. Ano yung mga simptomas na natakot sila? 1, BBM nag-inspect kuno sa Bulacan flood control projects. They have to think of a way na nakakaamoy na yung mga tao, nagagalit na yung mga tao. Napak-check siya ng langit eh. Sandamakal na flood control project, ang kanilang pinagmamalaki, pinuhusan ng bilyon, biglang bumuha. Nandiyan naman yung flood control project, anong gagawin natin? Nandiyan naman yung flood control, na-overwhelm lang. Nakatapos sa ilang buwan, sabihin niya na, that's the new normal. Masanay na kayo. Lagi tayong taon-taon binibisita ng bagyo. Mas malalakas pa. Climate change nga. Hindi nyo ba naintindihan yung climate change, mga kababayan? Yung ganon. Yung dating. Kaya masanay na kayo sa baha. Kahit anong flood control yan, babahain pa rin kayo. Yun ang dating. Pero, okay sana yung bilyon-bilyon eh. Mababawasan yung flood control. Kaya, singit ko, isang tanong doon, tama ba yung approach natin? Tama ba? Kinakailangan bang i-control yung flood? O there's got to be a better way na tayo mga Pilipino, ayusin natin to. If you're willing to pour in billions and trillions of pesos, year in, year out, totality, trillion na yan na flood control projects. There's got to be a better way. If you're willing to spend 500 million pesos on flood control, you might even think, let's just collect the water. No? Hayaan mo dumalo yung tubig, sipsipin yan, papuntahin sa mga water purifying facility, sa mga
reservoir na malalaki, parang yung salangis, tapos nun, filter natin, tapos nun, ilagay sa mga tanker, and then pila-pila sila, parang yung mga nakikita nyo pila-pila sa tubuhan, o sa mga quarry, kapila yung mga truck, dump truck, o kaya yung pila ng mga jeep, sa sasakyan, pila na tricycle may pila, taxi may pila. Waiting for the passenger. Itong mga pila na barko, waiting for the water na ibubusa ka na, punuin yung tanker, and then, bye-bye. Saan siya pupunta? Or better yet, lagyan natin ng tubo papunta to sa bansa na kailangan ng tubig natin. Kung tatapon tayo ng trilyon ngayon lang yung problema. 1, bobo sila. 2, wala silang iniisip na direksyon. Hindi sila hindi nag-iisip. Ang intention nila, kupit. Kukupitan tayo. Putang ina mga PI talaga kayo. Hinayo pa kayo. Dapat sa inyo talaga katayin. Now, what is it taking so long na magalit ang Pilipino? Actually, hindi nagagalit. So, balik tayo doon kay BBM. Nawami siya na-double whammy. Yung na-overwhelm, nagsalita siya, di ba, nagsalita siya sa SONA, daming 5,500 flood control projects. Galing galing. Pinakcheck lang, bumaha po siya, nawala yung flood control. Tapos nakita yung barko, yun yung ginawa nilang dahilan, yung, ayan na yung tulay, ayan yung barko, tinamaan, boom, tinamaan daw, na-overwhelm lang. Pero naglitawan bigla yung yung mga walang bakal. Yun yung problema. Di mo may tago sa SOCMED yung nag-video malay ba nila na yung puputok na wala pa ng bakal, substandard yung pagkakagawa. And then biglang lilitaw na billion-billion yung nagastos. Then nagsalita siya na yung new normal nga, tapos noon, oops, mali So damage control. And in that blooper na nangyari, ang lumitaw was opportunity. Opportunity. Tama-tama, kung iaano nyo yung timeline ng lahat ng pangyayari, helicopter view tayo timeline ng lahat ng pangyayari. Binibira si Sara ng impeachment, sumampa sa Supreme Court bago madidismiss. Problema. Sinasabi niya, ayaw niya ma-impeach pero biglang in-impeach siya ng Kongreso, nakaalyado niya, pinsan niya yung nakaupo. Tapos noon, na-absuelto sa Supreme Court. So next year, yung timetable nila. Next impeachment. Yun Kasi no impeachment will, not more than one impeachment shall be filed in a year. Naka-file na sila. Kaya na-dismiss na Supreme Court May constitution tayo. So, next year ulit. So, from the time na inano ng Supreme Court to next year, kinakailangan meron naman now showing. Now showing. Anak ng toko now showing. Ayan. Paputukin nila itong corruption issue. Total, ang issue sa kanila, corruption. The opportunity was how to package Marcos na anti-corruption siya that will give him the teeth, the ngipin, the credibility, the authority. Babango siya sa taong bayan. And then, may tutwist nila yan, babalikan nila ang Duterte. Corruption. Magagaling to mga to, matatalino. Kung yung talino nyo ginamit din nyo sa totoong flood control o sa totoong pag-harness ng tubig, rainwater harvesting, na properly, tarantado kayo. Hindi sana namang problema bansa kung yung nilagay nyo yung pera sa food security, sa revenue generation and collection properly. Tapos nun yung maibigay nyo na lang yung full health coverage from the womb to the tomb. Parang insurance, from the womb to the tomb. Mabuntis ka pa lang. Gusto nyo, supply pa ng condom. Magkano lang yung condom, From the womb to the tomb. Bubuntis ka pa lang, check up mo. Sagot na ng gobyerno yan. Sagot na ng Pilipino. Dapat yan, yung lalabas na Pilipino dyan, yung talagang, properly. So, doon pa lang.
asikasuhin na ng bansa ang bawat Pilipino. 120 million. Kung titignan nyo yung trillion-trillion na yan, at kung titignan nyo naman din yung percentage ng Pilipino na may sakit, ilan yung nagkakasakit ng dengue, ng mga kagat ng aso, kagat ng ahas, yung mga high blood, yung mga typical na sakit, no? Appendicitis, yung mga opera-opera, yung nagde-deliver na babies, predictable. That's the beauty of it. You can plan ahead of time. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years. You can plan ahead of time when you have enough data, enough na impormasyon para makita mo ang pananaw mo na magkano ilang Pilipino ang nahospital at nangangailangan ng gamot, ng medical attention, magkano ang kinakailangan, ang nagagastos, at saan siya galing all over the Philippines, at ano yung klase ng sakit. Predictable, mga kababayan. Mga bopol lang to mga to eh. Kung kunyaring na alam mo yung impormasyon yun, therefore you can come out with a number, tag price, total, year in, year out. Predictable because you have a historical data, historical, year in, year out, from 1900 hanggang 2025. Still ongoing ang count. 1900. Gusto nyo bumalik pa tayo? 1800. Hindi na kailangan. Kahit 5 years lang ang balikan mo o 10 years lang ang balikan mo. That is enough information for you to plan well for the Filipino people. Actually, all the plans, yung sa libro ko, dun sa aking reboot series, no, yung aking declarations, number 11, talakayin ko yun siguro bukas. Number 11 is, kaya 11, madaling tandaan, 11, daan, no, daan. We should come out with an honest to goodness national plan, master plan ng Pilipinas. Considering everything, Luzon to Mindanao. How do you develop everything under the sun? Health-wise, education, military, development of every city, province, barangay, sitio, every Filipino, etc., etc. Master plan. And you can, as according to sa sinasabi ko sa inyo, project yung anchor everything sa population. Because pagkala mo yung population mo sa future, mape-predict mo na yung Pilipino na mga kailangan ng pagkain. Food security, you can plan. Mga kailangan ng trabaho, you can plan. Yung mga gagraduate, you can plan. Kahit hindi pa pinapanganak yan, mapaplano nyo na kailan may papasok sa kindergarten, anong eskwelahan kailangan yan, so much time kasi aandar. Kaya pa ba ng kapasidad na lahat ng eskwela natin? Sa bawat probinsya. Kasi sa bawat probinsya, be-breakdown mo yung population, 120 million, boom, 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 boom. Umakyat ng, let's say, 2 million a year. So next year, 122 million, 124 million. Pero compounded yun eh. So lumalaki yung base mo from 120, 120 million, dadagdag mo yung magiging 2 million, 122 million, kukunin mo yung percentage. And then dadagdag mo ulit. Projected mo, kunyari, 20 years, 50 years. Mas maganda, 50 years. Iba nga, 100 years. Ako okay lang ako sa 50 years. Pero it's a moving vision timeline. Na, kunyari, 50 years, tapos nun 1 year, 49 na lang. Hindi, magiging 50 years ulit. Until such time, nire-remodel mo, nire-remake mo, nire-review mo, year in, year out, yung overall master plan. Ilan ang mga kailangan ng kalsada, ilan bibili ng kotse, predictable lahat na when you anchor it to your population.
So, balik ako dun sa sinasabi ko kanina. Yung kailangan mo lang na i-anchor yung lahat ng to yung, sa expenditure do sa ospital. Kasi kung meron kang National Master Plan, which is yung 11 na declaration sa ating People's Declaration, Chapter 3, no? 3. So, I made the playlist para yung mga bago mapunta nyo, like, share, subscribe. Para kayong mga Pilipino, mamatay man ako, o kaya may umupo diyang presidente, nandyan na, immortalized na sa vlog at saka sa channel at saka doon mismo sa playlist. Kahit 1 oras, 2 oras, putragis, tiyagain nyo. At because it's talking about how to improve this country. Nandun pa lang ako sa declarations. Yung pwede natin gawin bilang Pilipino when we change it. The whole generic pa lang tayo. Nasa generic pa lang tayo. Wala pa tayo dun sa detalye, itemize. I will go into that. Matagal yan eh. So, dalawang taon ako magbablog ng tungkol doon hanggang sa 2028. But before magkaroon tayo election ng 2028, dapat na-reboot na yung COMELEC. No point na magkaroon tayo ng 2028 presidential election kung yung COMELEC ganun pa rin. Kasi nung 1990, kailan ba tayo nagkaroon ng eleksyon noon? From 1986, 87 Constitution, 1992 na kamo. Mula no 92, nadaya. No? Ramos, dinaya. Si Miriam, 92. Naknanto ko ayan. No? Tapos, yung 2004, layo na nun ha, 2004. Hello, Garci. Ganun naman, dadaya na naman. Pagdating dito, 2025 na tayo, dayaan pa rin. Something's wrong with your COMELEC. And if you do not change the COMELEC, the structure, the process, the system, everything, the people in it, it will continue to happen. And 40 years na tayo nagre-reklamo, dayaan sa COMELEC. Kahit ka mag-automate, dayaan pa rin. Natatandaan nyo, counting, dagdag bawas, flashlight pa, brown out, tapos bilitaon. grabe kung anong mutation ang ginagawa. Pero nagdadayaan pa rin. Why? Because yung problema, deeply rooted. No? Corruption is just one. No? Pero yun yung flavor of the day ngayon. May mga nagsasabi nga sa akin, you harp on corruption. Ay sa akin, hindi lang naman yun yung problema eh. Hindi, yun ang flavor of the day. Hindi naman ako nagpapasikat eh. Ang sa akin, putang inang dami natin problema. So, solusyonan natin lahat. Kung baga sa kailangan mo na weed killer, birahin mo lahat ng weed killer, pati yung puno, patay. Hindi, yung selective ba? So, nakranto ko na yung problema, sakit sa ulo ng Pilipinas. Inday Sara, sakit ng ulo ng Pilipinas. Oh. Pero wag kang panghinaan ng loob. Mga kababayan, ano lang yan? Determinasyon, direksyon, disiplina, ano pa yan ako? English na lang. Direction is vision. Decisiveness, kaya mo magdesisyon na matulin. Lalo na kung life and death ng Pilipino. Decisiveness, determination, disiplina, no? Okay? At saka divine guidance, no? Ginawa kong 5 4 lang yung natutunan ko sa business school eh. Direction, discipline, determination, decisiveness. Nilagyan ko ng divine guidance. Very important. There's a people, a country, not believing in a divine creator will not go anywhere. We are all guided by something out there, up there, na supposed to be our creator. For Christians, it's Almighty God. For the Muslims, it's Allah. Kaya nga kumbaga, it all points to one supreme being. So, dahil ko sinasabi. So, pagka kung sakasakali nga ginawa natin yung mga project na yan, kung kaya natin magtapo ng ganon, base sa representation sa atin ng ating mga congressman,
na siyang may power of the purse, pati mga senators natin, ganyan-ganyan, yung connive sila. Maya-maya, may insertion. Tapos pinirmahan ng Bongbong Marcos. Mga bulol kayo, mga gunggong kayo. Lahat kayo complicit, sa totoo lang. In my book, lahat kayo complicit. Kung ako masusunod, lahat kayo, bilanggo. Mga walang niya kayo. Your day will come. So, nag-anohan tayo. Gagastos ka ng flood control. Think out of the box. Baka ang din natin kailangan ng flood control. Ang kailangan natin ay water collection. And then, market it elsewhere. Gawa ka ng tubo, magkano ba yung gastos ng tubo na malalaki? Malalaki, yung malalaking diameter, parang imburnal ba? Pipeline, yung nakakapaggawa nga sila ng oil pipeline, gas pipeline. Gawa tayo ng water pipeline. Embassy, sino president to president, kailangan nyo tubig? Supplyan namin kayo tubig. Forever and ever. Dami namin tubig. Binabaha. Nabalitaan nyo, binaha kami. 5,500 flood control project. Baha pa rin kami. Sasabihin sa iyo ng world leader, putang nakawang kasi sa inyo. Nabalitaan namin, magkano na nanakaw nyo? So, kidding aside, if we only think, water is a resource, God-given resource. So, let's use that resource. Yung mga ibang tao nga, huhukay pa. Ilang kilometro Maglalagay sila ng straw, pipe. I-strawhin nila, sisipsipin yung langis o yung gas. Huhukay pa sila sa dagat. Offshore drilling. Tayo, ayan na yung ulan. Binabaha tayo. Magbabangka ka. Sinasalok ninyo sa bahay ninyo. Walang ya talaga. Tanga natin Tanga ng mga politiko natin. If only we think of ganun pala yung pera natin tinatapon. Might as well kinolekta natin. Nagkaroon tayong filtration plant, collection point. Meron tayong mga gigantic water bin. Meron tayong mga barko, tanker. Imbis na langis, tubig. Tapos nun, gano'n. Hindi kaya pipeline. Kung Australia kailangan yung tubig, lapit lang. Sabah kailangan yung tubig. Dito. O kaya Taiwan, Japan, China. Lapit ng China. Huwag na tayo mag-gera. Magnegosyo tayo. Magnegosyo tayo. Nampucha. Ex-deal. Ex-deal. Yung kikitain natin dyan sa West Philippine Sea na joint development. Ano na lang? Ex-deal. Gawin na lang natin ng pipe. Makinabang din kayo. In-extract natin yung langis dyan sa oil and gas. Share tayo. Prorated sa population. Tapos nun, i-ex-deal na natin. Gawa tayo ng pipeline. Diretso dyan. Walang lumabas na pera sa atin. Talaga namang nandyan lang yung pera, pero magigirahan tayo para magpatayan tayo para makuha natin. Stupid. Stupid humans, no? Pwede naman mag-usap to. Pride, national character, national ego, territorial sovereignty with a piece of paper, arbitral ruling, panalo tayo. Wala kayong karapatan dyan, China. Amin yan. Sasabihin niyo, sino mag-implement doon? Putragis. Kasama yung China sa, sa main UN Security Council. Nag-aaway yung China, tsaka US, tsaka Russia. Yung tatlo kasama doon. Wala. Sino mag-implement yan? Walang implement yan. So, gera talaga bagsak niyan kung pagpipilitan natin. Alam naman natin yun. Dominantly, we're a Christian nation. Alam naman natin doon. In the beginning, there was nothing. Then, God created light, di ba? And darkness. Tapos nun, ginawa na niya yung natural resources, dyan yung mga holen, yung mga planeta, stars. Wala naman may titulo ng lupa dati. Panahon ng dinosaur. Yung mga caveman, tatayo, akin to. Ayan yung dinosaur. Sabi, anong iyo? Akin ka. Kainin ka, gawin kang himagas. And here we are, right now, 2025, ready to go to war with all this high
all these maneuvers na interoperability maneuvers ng armed forces and with the other armed forces. Walang yaya, no? How stupid can we be? Develop na lang natin yan, prorate natin sa population. Kaya very important, mga kababayan, maintindihan ninyo. Population is a very important anchor when you start planning. Even companies, they plan, corporate ako eh. You plan using the projection of a certain market, yung population. Out of that population, sa segment mo, alin dyan yung matanda, alin dyan yung mga medyo matanda, mga 40s to 50s, alin dyan yung Gen A, Gen X. Yung may pera ngayon, yung baby boomers, mga retired na yan, pensionado na yan. And then Gen X, yung mga anak ng baby boomers. Gen X, yun yung mga chief executive officer, mga top level ng mga kumpanya, top managers. Then Gen X, Gen Y, and then the Gen Z from 12 years old to 28 years old. Yun yung mga nagrarally sa Nepal, tsaka sa Indonesia. Tapos tayo, gagaya tayo. Inaasa natin yung rally sa 12 tsaka sa 28. Nagtitiktok nga eh. Ay, nako, Pilipinas talaga. Wala ka pakiwa nga, natin, iilan lang yung Gen Z natin na talagang, responsive, no? Mga Pilipino, ang natin is a whole of nation approach, and it has worked for us. Always look at it from a whole of nation approach. When you want to solve a problem, it has to be a whole of nation approach. Yun yung solusyon, no? So, balik tayo doon sa sinasabi ko. Yung i-anchor niya yung population, very important. No? Predictable lahat when you anchor sa population. Yung China problem na yan, yung WPS na yan, let's anchor it on population. China, 1.4 billion, project natin. Ilan kayo? Over time. Pilipinas, 120 million, estimated. Project natin, over kunyari 10 years. If the life of the extraction is, let's say, for a period of 10 years, then let's project 10 years. Population nyo, population namin. Sino pa claimants niya? Vietnam, Malaysia, Brunei, kung saan yung sakop nung area na to be explored on. Sige, prorated tayo, let's not go to war. Kalokohan yung war. How much you gonna spend on defense? On FFF na yan, F-16, carriers, mahal, maintaining an army, etc. Let's just use the money para mag-develop. Chip in na tayo. Walang pera ang Pilipinas, bangkorote. Okay, credit. Credit. Hindi namin. Tulungan nyo na. Total, may share kami dyan. Prorated na tayo. Agree na tayo sa prorated. So, yung unang bagsak, yung unang extraction, kita, i-prorate nyo, yun yung bayad namin do sa namin, sa share namin. And then eventually, it will work out. Nung lahat tayo nilabas sa pera, kumita pa tayo. Tapos, sige, ex-deal. Yung, gawa tayo ng pipe, papunta sa inyo, kunin nyo lahat ng tubig namin. Punuin nyo yung lahat ng ilog nyo. Dami namin tubig. Magkano ang tubig? $100 per barrel. Para presyo ng langis, $100 per barrel yung langis. Wow, kita tayo doon. Dami. Year in, year out. 19 to 22 typhoons every year. Umiyak ang Pilipino, nakaganyan. Help! Hindi makingaw ng tubig. Stupid. So, yun yung now, balik tayo dun sa kay Marcos. So, nung nakita niya pumutok yung flood control na yan, huli tayo, kinukulimbat natin. It's a syndicate, really. May problema tayo. Bossing! Insan! Hinakailan, lumitaw ka na galit ka. Galit ka, concerned ka. Na ninakaw yung pera. Tubig lang pinag-uusapan, gurgur signal. Ano ba ka? Nantoko talaga itong mga duwag kayo So, makinig na lang kayo, Malacanang. Meron kayong matututunan sa akin. Yung inugurgur ako eh. So, okay pa ba yung signal ko? Okay pa ba? Wala na yata. Paki-type ka kung okay pa, loud and clear pa ba? Okay pa ba? Thank you sa mga comment ninyo, Wala na, nagurgur. Okay pa. Thank you, Kevin. Kevin Duldalao. Mga anak.
So, nagle-lecture ako, Kevin, eh. Lecture. So, yung ano na yun, nagpakita siya, Mr. President, na kailangan makita ka kasi blooper ka eh. Nagsalita ka sa SONA, nandiyan yung flood control. Na-overwhelm nga lang. Nung nagpa-check ng baha. Tapos doon, masanay na kayo, new normal na yan. Mababaha talaga tayo. Not thinking, naggumastos ka ng billion, 5,500, di ba nakakaya yun? Presidente ka, pinagmalaki mo sa SONA achievement. Tapos ngayon, sasabihin mo, masanay na kayo. Talagang binabaha tayo. And that shows surrendering the fate of the country sa climate change. Hindi nga climate change pa yun eh. Normal yun na dumadaan. New normal daw. Hindi, normal na talaga sa atin. Anong new normal? Gago. Kaya find a solution other than flood control. Problema nyo kasi ninakaw. Ghost project. Kita ngayon sa mga investigasyon, kita sa mga testimony, na talagang wala. Mismong presidente nagsabi. Ito ngayon yung catch doon eh. All of a sudden, meron siya listahan na 15 ek-ek na kontraktor na siyang naging susi sa investigasyon. Galing sa presidente. Information. Siyempre, 2 billion. Meron ba? 2 billion ba yung intelligence pan niya? Pero hindi niya alam na may ghost project noon pa. Di ba? Ngayon, binibintang ninyo sa past administration. Gunggong kayo eh. Gago talaga kayo. Sinayang niyo intelligence pan nyo nung simula pa lang 2022, 23, 24. Ngayon nyo lang nalaman, 2025, na yung nakawan, nung pa nangyari, panahon ni Duterte, mga ungas kayo. Si Duterte nga nagsabi na may nakawan dyan sa DPWS, an agency that is corrupted. Panahon ni Duterte, aminin nyo, mas maraming dumating na infra projects. May COVID pa nun. Panahon ni Duterte, ang tao na gumagawa ng pera, ang ingay ko, gising yung kapitbahay, ang gumagawa ng pera ng mga tao, natakot, papatayin sila. Pati yung mga tao sa gobyerno, kuripot daw si Duterte. Mga sekretary niya, sinasabi, kuripot si Duterte. Magbibigay ng envelope, pampasko, 20 pesos naman. Hindi paldo-paldo na 1,000. 20 pesos na mga bago. Kuripot. Sama-sama sila pupunta sa CR, bukas ng envelope, nagpapasko si Digong. Walang ya. 20 pesos. yun yung tao eh. Kaya hanggang nag-retire na nga, wala na, hindi na siya presidente. Tingnan mo yung bahay niya. Tingnan niyo kumain. Kung meron gumawa ng pera dyan, yung mga nakapaligid, habulin natin. Okay yun. Okay ako doon. Because corruption has no on and off switch, mga kababayan. Agree ako, imbestigahan natin lahat. Ngayon, kung kahit sino nagkasala sa akin, okay sa akin yon. Wala akong patatawarin na gumawa ng kalokohan. Galit tayo dapat sa gumawa ng kalokohan. Apektado tayo hanggang sa mga anak. So okay lang sa akin yan. Pero, ang problema ng administrasyon nato, sa kanila galing yung sobrang nakawan, ngayon ipipilit ibintang dito sa dating administrasyon. Yun yung mali, kaya niloloko nyo kami So, nagpakita si BBM na, I'm disappointed. No, I'm angry. Galit ka na nga, tumatawa ka pa. Okay, say galit ka. Nagalit ka. Imbestigahan. Problema yung power mo, political capital mo, ginamit mo para palitan si Marcoleta. At ang inalagay mo pa, Senate President, hindi pa lawyer. Non-lawyer pa. Non-lawyer din yung Blue Ribbon Committee. Nag-justify pa kayo. You spent considerable time justifying Senator Lacson. Hindi naman mapatawaran yung galing ni Lacson as a former investigator, as a former chief of PNP. But a Blue Ribbon Committee, the job calls for really a lawyer. No? So, heck with the justifications. Ang punto doon, Marcoleta was investigating and then nung natutumbok na congressman, biglang bungko na. Biglang palit.
Okay, walang problema. Tinutumbok si Ko, tinutumbok si Tambaloslos. Kung wala kayong kasalanan, hindi magtatago, hindi magre-resign. Ang problema, nagtago isa, umalis, tapos yung isa, nag-resign. Inamin nyo in public, may problema kayo. Tapos i-spin nyo pa, for the good of the institution, for the good of the Filipino people. Pinalabas nyo pang hirong gago. Gago ka talaga, Tambe. Pinalabas nyo pang hero. Hindi, sa totoo lang, natakot kayo na magagaya tayo sa Nepal at saka sa Indonesia. Kasi naglalaway na yung tao. Ang taong bayan, parang mga asong ulol na, sorry huwag kayo magalit sa akin. Analogy lang ako na yung ganun yung asong ulol. Gusto mangagat na. Gusto, may rabies. May rabies. Kakagatin ng isa. Natakot kayo sa totoo lang. And then, merong pa-kinrate na independent body na ganun din ang mangyayari. Babalikan yung past administration. Inan nyo lahat talaga sa Malacanang. Isipin nyo, ang issue is yung 22, 23, 24, 25. Kasi doon nangyaring gastos. Doon yung ghost project. Ngayon ipipilit nyo, may ghost project na noon. Tapos, dahil sa ganon, mawawala yung culpability nitong Tambalaslos. Wala very gullible ang mga tao. Ngayon, peace rally. Kinakahon kayo ngayon, peace rally. Kaya nga, saan kayo attend? Saan kayo pupunta? Saan kayo magpapakita? Sa Luneta, peace rally. Sa EDSA Shrine, peace rally. sa EDSA Monument, peace rally din. Sa Liwasan Bonifacio, peace rally. Na-contain yung tao. Nawawala yung galit ng tao. Safety sila pagka nawala yung galit ninyo. Ibig sabihin, hindi mangyayari yung Nepal at yung Indonesia. Bakit? Kasi nakita nila nangyari Indonesia at Nepal, yung armed forces sila at yung police nila tumabi, natakot sa taong bayan. Doon sila natatakot. Kaya kino-contain kayo sa peace rally. Kaya kayo, mga kababayan, sige lang, mag-peace rally kayo. Mag-peace rally tayo. Sasama ako no? Pinag-isipan ko pa kung sasama ako sa peace rally na yan. Kasi sa tingin ko talaga wala mangyayari. You're willing, do you think, my countrymen, people will really go out in the streets to join the peace rally? When they are thinking na walang mangyayari sa peace rally. Now, tell me one good reason. Yan yung thinking, kunyari, okay, nagagalit sa akin. Nagde-devil's advocate ako sa mga inis taong bayan. Now, tell me one good reason why I should join your rally, Luneta, dito, sa Liwasan Bonifacio, EDSA Shrine, Monument, and elsewhere in the country. Why would I join? What will I accomplish? Tell me, what is your end game? What is your objective? Palitan si Marcos. Tapos nun, masosolba yung ating korupsyon? Masosolba yung ating problema natin sa defense, sa gera, sa mga ganyan-ganyan? In fact, no one, meron naman isa. Like, share, subscribe. Merong isa na imbis na ang pag-usapan ay yung ganito, ganyan-ganyan, kahit papano, nag-aano ng oras para pag-usapan. Ano yung problema talaga? Ano yung solusyon natin? Kasi gusto lang ang isip kasi ng ang mga Pilipino, short term Ang isip ninyo, yung capacity kunyari natin mag-isip is short term. Basta, may problema, corruption ngayon. Yun yung in-na-in corruption. Dati ang in-na-in, kinidnap si Duterte. Before that, yung KOJC, di ba? And then yung before that, yung mga hearings na contempt. Doon nagsimula yung yung mga tao, kinontempt si Ka Eric, si Doc Lorraine. Love you, Doc Lorraine. Nasa Japan na ro ngayon. Nasa Japan na. Enjoy ka lang. Pero matapang si Doc Lorraine. Kaya love na love ko si Doc Lorraine
Tapang eh. Gabriela silang eh, no? So, ay nako, ang sakit na sa ulo ng Pilipinas eh. So, what do you expect to accomplish? Tanungin niyo sarili niyo. Lahat kayo, leaders, Filipino people. What do you hope to accomplish sa mga peace rally? Question, do you understand the reason why you're going to rallies? Ano ba? Bakit tayo nagrarally? Bakit tayo nagrarally? Kasi may problema tayo. Ang in na in nga ngayon, corruption, well pronounced. The blatant, vulgar corruption happening in the country. Trillions of pesos. Okay, galit talaga tayo doon. Bakit kino-contain tayo? Bakit sinasabi pa ng mga leader na peace rally tayo? Are you not transmitting to Malacanang that we are all afraid of what might happen? Shouldn't it be the other way around? Kayo dapat Malacanang, kayong mga putang ina nyo sa gobyerno, kayo dapat ang natatakot sa taong bayan. Kami mga boss, balik ako doon sa sinabi ko kanina, 1,000 lang ninakaw sa inyo, galit kayo. 1,000 lang sa gobyerno, hindi mo ma-explain, tanggal ka, reprimanded ka. Meron ka pang criminal, hindi mo ma-count yung pera. Ma-plug ka ng COA. Libo lang, 500 lang, hindi magtugma yung sa COA report. Wala, flag ka eh. Pina-explain sa iyo eh. Tapos ito ngayon, billion, trillion. Trillion in the span of 3 years. More than that. And that's only flood control. How much more for the other projects? How much money are we losing in customs, in agriculture, in education? Corruption in the Philippines is a tradition already. And we have to dig deeper. It's more than corruption. So mga kababayan, pagmuni-munihan ninyo. Corruption is the issue now. Pero we have to dig deeper and we have to think about it. We have to think about the country. Hindi lang ito. This will not go away. Even if you change the leader or set of leaders. Even if you have an election, it will not change. Bakit? It's deeply rooted. Natatandaan niyo yung akasya? Ang laki-laki na di natin pinansin. Yun yung nangyari sa atin. Tumutubo lang siyang ganyan. Ganito lang, ka-finger-finger. Finger lang, ganyan ng dati. ganyan na, turo ko sa Malacanang. Ganyan ng dati yung akasya. Bangga-banggain mo. Hindi nakakasama eh. Sayang naman kung papatayin, kung puno yan eh. Akasya, o kaya lalo na, kunyari puno na nara, o puno ng kawayan, di ba? Ganyan lang yung kawayan, lit-lit eh, hindi mo mano. Pero napabayaan, dinadaan-daanan lang. Maya-maya lumaki, naging ganyan na isang gahita. Tas marami na. Itakin mo na. Kasi nakakalilim na eh. It becomes a problem do sa growth ng halaman mo. Tayo yung halaman nga sinasabi ko. So, ang pinaka-ano dyan ay bakit napabayaan natin. Nandyan eh. So, pababayaan pa ba natin na totally maliliman ng akasya na yan? Yung puno ng korupsyon na yan. Sorry akasya, walang analogy lang naman. Na nakaugat na kahit anong trim mong gawin, putulin mo ng putulin, chine-change mo na ngayon. Every 3 years, change ka. 3 years, election tayo. You still come out with a Twadcom. Still come out with a Tambaloslos. Ang masakit dito, mga party list pa yung mga yan. Party list pa. Why? Because yung constitution natin allows it. Now, question, tatapon mo ba yung constitution? No. Let's amend the constitution. Sino magamit? Taong bayan. Tayo magra-ratify eh. Let's pick the right people
No, the transition government, if it's going to go to that, a transition council, will pick the right people na line by line, let's look into ano yung mali. And then itatay up sa ibang provisions sa Constitution para iano. And then while you're at it, reviewin na rin lahat ng batas na ginawa ng mga tarantadong congressman natin or senators natin. All over time, simula nung na-create yung Constitution na 1987, ang layo ng babalikan, and lahat ng batas, dyan binabase sa Constitution. May revised penal code pa nga tayo, na yung mga fine, libo-libo lang. Anak ng tokwa. So, we have to revisit that. Ang problema, yung death penalty hindi mapasa. Naka-second term na itong sila Bato at si Bongo na gusto nila magkaroon ng death penalty noon. Pero second term na ngayon, hanggang ngayon, hindi papasa yan. Bakit? May naglalabi na walang death penalty. If the drug money that they earn is in the billions of pesos, ako mismo, kung ako yung drug lord, I will throw away how many billions just to lobby, wag mapasa yung death penalty. Kaya, we're all fucked up. Talagang doomed tayo. Not unless kayo mga kababayan, tayo, mahimasmasan tayo, bumangon tayo, magising tayo, putaragis tayo, ginagagon nyo to kami Kasi yung power nila galing sa atin. Sinusweldoan natin yan. Doon palang kitang-kita na kung sino yung amo. Sino ba nagsusweldo? Tayo. Sino yung nagtatrabaho? Sila. Sino yung sumusumpa? I will uphold the Constitution. I will serve the Filipino people. Hindi naman tayo sumumpa Sila Tayo yung amo. Tapos gagaguhin tayo, nanakawin tayo. Tapos gagamitin yung batas na tayo dapat ang pinoprotektahan niyang batas na yan, na dapat tayo nakikinabang niya sa batas na yan. A government of the people, by the people, and for the people. And here they are, tagi ng mga yan, nakabili ng mga jet, nakakabiyahe, mahal na relo, mahal na kotse, mahal na bag, mahal na damit. May mga resort sila, may mga isla sila, may isla, Bongbong and Martin, may isla. Tarantado kayo. Pag umikot na itong gulong at nagawagi ang kababayan, hahalugugin namin kayong lahat. And we will pay big money reward sa mga whistleblower provided. May provided Yeah, explain ko yan pagka sa ibang vlog. Gusto ko lumitaw lahat ng whistleblower. One day. Litaw kayo. Bigay ako number, telephone number. Tawagan nyo. Alam ko, may bahay dito si congressman ganyan-ganyan. Sige pa, go ahead. Extract the information, give the information kompleto. Pare-raid ko. Pagka nakita namin totoo, huli kayo. Sino yung nag-report nito? May record. Halika. The Transition Council, the new government, must be able to craft a reward system na yung mga tao, sa atin kasi ang nare-reward yung mga tarantado. Dapat i-reward natin yung mga nag-iisip para sa bayan. Reward natin yung mga whistleblower within the departments that corruption is prevalent. Ano yung kalakaran niyan? Sabihin nyo. Punta kayo sa akin, sabihin nyo sa akin. Gusto kong malaman lang. Punta kayo sa akin. Quiet. May nananabotahin na naman punta kayo sa akin pagka may alam kayo sa DA, pagka may alam kayo sa COA, sa Custom, sa BIR, LTO, lahat. Sabihan niyo ako. Bitayin natin. Malaki yung declaration number 4 sa panaginip ko. Declaration for death penalty. Talagang para matauhan yung mga yan. So, yun yung kinakahon tayo and hindi natin, wala.
nandun na lang tayo. So, the question is, do we expect something different after all